Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa patuloy na isinasagawang Binance banning ng Philippine SEC. Kaya ayan, ngayon ay sabi rito ay ang SEC ay ibaban naman po nila yung Binance application dito sa Pilipinas. Yung Binance app, ito po yung application sa mga mobile phones. Yan kasi marami pa naman pong nakaka-access dito kay Binance gamit ang application, mobile application ni Binance. Kaya marami pong nakakapag-trade diyan. Yung tanging nagawa lamang pong i-block ni SEC yan sa tulong po ng NTC ay yung website. Yan, blinak po nila yung mga ISP. Sa pamamagitan po ng ISP or tulong ng ISP ay blinak po nila yung mga website ni Binance. Ngayon ay susunod na po nila ang Binance application. Kaya yung mga gumagamit pa rin dyan ng Binance application or Binance app ay naku po, mukhang nabibilang na rin yung araw ng Binance applications. Ayan, sa mga mobile phones. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po, ang sabi rito ay the Securities and Exchange Commission is working to ban the Binance app following recent efforts to block its website and other web pages in the country. Kaya ayan, sa tingin ko ay napakatagumpay po yung kanilang pagbablock sa mga website at saka mga web pages ni Binance. Kaya maging ako ay hindi ko na ma-access ang kanyang website or yung kanyang platform. Kaya hindi ko na po nagagamit si Binance. Yan, accessible pa na rin po naman, nasubukan ko na rin, accessible po pagdating sa kanyang application. Ayan, na-access pa natin yan sa mobile phone natin, pero mukhang hindi na po ito magtatagal. Kasi ayan na nga, nagbibigay po ulit ng babala ang SEC na sunod po nilang tinututukan ngayon or naghanap po sila ng paraan ayan, para i-ban ang Binance application na ito. The SEC is still working on blocking the app as well. We'll provide updates when the SEC has coordinated with other agencies for that procedure, it said. Ayan. Nakikipag-coordinate daw po ang SEC sa ibang mga ahensya. Yan po yung kanilang ginagawa. Kasi hindi po talaga maibaban ni SEC kung siya lang yung kikilos rito. Siyempre, kailangan niya ng tulong ng ibang mga agencies. Katulad lamang po ni NTC. Yan, siyempre, hindi po niya mabablock yan. Hindi niya maibablock ang mga websites ni Binance kung hindi po sa tulong ng NTC. Kaya yan po yung ginagawa ni SEC ngayon. Ayan, siya ay nakikipag-coordinate sa iba't ibang mga agencies na posibleng makatulong sa kanya para ay ban ang application ni Binance sa mga mobile phones. With the Binance app is still accessible in the country, SEC Philly FinTech Innovation Office Officer in charge Paulo Ong said in a recent interview on One News that the SEC is working on getting the app shut down. Ayan. Yan po ang ayon po sa Philly FinTech Innovation Officer in charge na si Paulo Ong. Ayon po sa kanyang panayam sa One News ay siya po yung naglabas ng kanyang pahayag or statement na ang SEC ay talagang gumagawa sila ng paraan para tuluyan na pong ipasara ang application ni Binance. The SEC chairperson Emilio Aquino earlier said the public's continued access to the websites or applications of Binance poses a threat to the security of the funds of investing Filipinos. Ayan po yung dahilan kung bakit patuloy na
naghahanap ng paraan ang Philippine SEC na ipasara ang mga website at saka applications ni Binance. Sapagkat ayon po sa bagong chairperson ng SEC na si Emilio Aquino, ay ito raw po ay meron daw po itong threat. Yan. Ibig pong sabihin ay panganib sa seguridad ng pondo ng mga tayong mga Pilipino na nag-i-invest dito kay Binance. Kaya po nila ginagawa ito. Yan, sa madaling salita ay wala po kasing license to operate itong si Binance. Kaya yan po yung isang dahilan. Kaya po nila ipinapasara itong mga binaban or binablock yung kanyang mga websites at saka kanyang mga applications. Kaya yan, siguro alam naman po natin siguro yung kwento niyan kung paano po talaga nag-umpisa. Ayan, nung umpisa po talaga yan ay itong si Binance ay kumukuha po talaga ng license to operate dito sa Pilipinas. Pero ayan nga, may lumabas po na isang grupo na parang ayaw po nila kay Binance. Ayan, kaya parang inipit po siya sa kanyang application, sa kanyang lisensya at hindi daw po siya umabot sa deadline. Kaya ayan, yung kanyang application ay na-invalidate dahil hindi po siya umabot sa deadline. At ngayon ay ganyan na. Dahil sa unlicensed na siya or unregulated dito sa Pilipinas, ay yan, kailangan pong habulin ng SEC at ito ay i-shutdown. At yan na rin, napag-alaman po nila na marami kasing gumagamit na mga Pinoy dito. Yan, dito kay Binance. At ngayon ay syempre gusto ng Philippine SEC na ang gamitin po natin ay ang mga local exchanges natin. Yan, meron na rin po silang babala sa mga mga nagpo-promote sa mga unlicensed na mga cryptocurrencies katulad ni Binance. Ayan, sana ay pwede raw pong habulin ng SEC yan. Kaya po ako ay iniiwasan ko pong mag-promote ng mga unlicensed, yung mga unregulated na mga exchanges, yung mga hindi regulated dito sa Pilipinas. Kasi pwedeng magkaroon po tayo ng issue dyan, magkaroon tayo ng problema sa hinaharap kay SEC. Yan, yung pwede lamang daw po nating i-promote ay yung mga sariling local exchanges natin na regulated. Kaya katulad ni sina CoinsPH, PDAX, si GCash or GCrypto, yan po yung mga regulated. Yan lamang daw po yung pwede po nating i-promote. Yan dito. Kaya yan po ang latest update natin dito sa kasalukuyang nagaganap na isinasagawang Binance banning ni SEC. Ayan, ngayon ay mukhang ibaban po nila ang Binance application sa mga mobile phones at mukhang hindi po magtatagal ay maging yan ay mawawalan na rin po tayo ng access dyan. Kaya kung pag gumagamit pa rin po tayo ng Binance application sa ating mobile phone, ay paghanda-handaan po natin yan. Kung sakaling biglang na-shutdown po yan ay para hindi po maipit po yung ating funds dyan, para hindi po tayo mahihirapan na ilipat ito sa ibang platform yan, na pwede po nating gamitin. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.